'Di ba? O, ito naman ang pag-usapan natin. Itong pagkatanga-tanga na si Senador Robin Padilla. Ito yung ano natin kagabi eh. Ito yung naputol na usapin, mga kababayan. Kasi nga naman lumalabas sa mga social media ngayon, itong statement or pahayag ni Senator Robin Padilla na kaya daw po, mga kababayan, ang nangyayari sa mga judges ng ICC ay prinis ang kanilang mga asset, ang kanilang mga bank accounts, at hindi na po sila makapag-book man lang ng Grab or ng Uber. Dahil, mga ka-GPnatics, ito daw ay karma. Ito na daw ay parusa ng Diyos sa kanila. At dahil daw hindi pinagbigyan ang isang 80 years old, mga kababayan, na mama na si Digong Duterte. Diyos ko, Senator Robin, wala namang kinalaman eh. At saka yung sanction ng Russia, sanction ng US, unang-una, mga kababayan, yung sinasabi ng mga DDS na makukulong na, at yung sinasabi ni Harry Roque na paano kapag inaresto ng Russia etong mga judge ng ICC. Harry Roque, parang hindi ka abogado. Huwag mong gawing mga tanga lalo yung mga DDS na kagaya ninyo. Kasi, sabihin na natin, naglabas ng panukala, okay, ang Russia, na itong mga judge na to, mga kababayan, ay kanilang uhulihin. It doesn't mean na uhulihin nila sa ibang mga teritoryo or sa ibang mga bansa. Ang sinasabi dyan, itong mga to, ay uhulihin nila kapag lumapag doon sa kanilang teritoryo. Kapag pumunta ng Russia, itong mga judges na to. Yun ang ibig sabihin nun. Na maaari silang makulong ng 15 taon. Hindi yung dadamputin na lang sila. Limbawa, pinadampot ng Russia nandun sa Netherlands. Itong mga judge, tapos pinakuha ng Russia. Hindi ganun. Diba? Kasi sabi dito, isang prosecutors at 8 judge ng ICC ay hinatulan ng Russian court na mabilanggo ng 15 taon. May arrest warrant na sila para arestuhin. Gonggong. Na mga DDS, mga duldog. Basta talaga DDS, bobo at mga tanga kayo. Sandamakmak, manang-mana kayo dito kay Robin Padilla. Mga kababayan, Diyos ko, yung Russia's verdict is legitimate as a Russian court decision. Diba? Within Russia's legal system. Political retaliation. But it has no legal effect internationally. Bakit naman, siyempre, nagbigay na ng sanction, nagbigay na ng decision ang Russian court. Di siyempre, mga kababayan, bakit naman pupunta dyan yung mga judges ng ICC? Di ba? Mga kababayan, eto, pakinggan natin yung pahayag ng isang nag-preside po ng interim release nitong si Digong Duterte. Ito kasi yung binibigyan nila ng maling interpretation. Lalong-lalo na itong si Senator Robin Padilla na pagkaampaw-ampaw ng utak. From United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy of the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars
I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against... Okay. Meron doon yung huli. Yung sanction ay hindi lang daw sa kanila na judges. Yung sanction ay kasama din yung immediate family. Pangit nga naman yon. Ang pinagtataka kasi natin dito mga kababayan, di ba ang US is galit sa human trafficking? Di ba si Kibuloy, may kaso ng human trafficking, galit na galit sila. Ngayon mga ka-GP Natics, crimes against humanity, itong pinaglalaban ng ICC. Okay? Crimes against humanity, tapos genocide. Binabanggit ito ni Enzo Recto. Pati yung, ano pa yung mga kababayan, nakalimutan ko yung isa, na kung saan po, para sa ano to kaya nga itinatag ang ICC para dun sa mga, halimbawa merong mga leader na tyrant na hindi kayang kasuhan ng kanilang mga bansa. Yung ICC, yung last resort natin. Ngayon yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, na day of reckoning daw, you are crucifying an 80-year-old man. Judges and prosecutors at the ICC have been cut off by banks, credit card companies, and tech giants, sabi ni Senator Robin. Diba? Sabi pa niya, mga kababayan, ay nakakatakot. Kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumante sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso, you denied him, Duterte. Sabi niya ganun. The house arrest that the Filipinos are demanding. Ha? Inire-relate ni Senator Robin Padilla na yung nangyayari daw ngayon dito sa ICC judges ay may kinalaman daw sa hindi po pagpapalaya or pagbibigyan ng pansamantalang interim release dito kay Digong Duterte, which is not true. That is a false narrative, mga kababayan. Kasi unang-una, walang kinalaman si Digong dito. Okay? At saka wala din pakialam ang US dito kay Digong Duterte. Not even mention doon sa kanyang mga statement, doon sa mga pahayag ng US regarding dito sa ICC. Ang talagang mga kababayan, ayon kay Attorney Conti, ay ang talagang iniiyak ng US kung bakit nila sinanksyon ang ICC dahil nga po doon sa usapin ng Israel. 'Di ba? Sa Israel. Dahil nga, alam natin, ally, mga kababayan ng US ang Israel. May mga nangyari dyan na alam ng US na kung sasali sila sa ICC, talagang sila po ay mapaparusahan. 'Di ba? Mga kababayan, hindi. Diyos ko, Robin Padilla, wag mong gawing tangalalo ang mga Pilipino. 'Di ba? Dahil sabi nga, ayon sa pag-iimbestiga ng ICC sa ilang Israeli at US official, hindi po yan tungkol kay Digong. Kay Digong, kahit anong gawin nyo, mananatili yan dyan. Galing-galingan nyo kasi yung pagkuha ng inyong abogado. Minimisdirect nila, mga kababayan. Minimisdirect ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya, ito daw ay kaparusahan ng Diyos sa mga judges ng ICC. Yung hindi pagpapatawad or hindi po pagbibigay
pagkukonsider sa isang 80-year-old na si Digong Duterte. Ito, mga kababayan, para malinaw ang lahat, hingin na natin yung tulong nitong si Enzo Recto. Ayan, para marinig natin. Plano ko sana nito i-discuss separately. Kaya lang, ito lang muna tayong comment ni Rubin. Ganito mga kabunyog, alam naman natin na ang ICC, ang jurisdiction niyan, yung mga crimes against humanity, yung genocide, yung war crimes. War crimes pala yung isa. mga ganyang kaso. War crimes, genocide, at saka crimes against humanity. Ngayon, ang mga makapangyarihang bansa sa daigdig, sa mundo, tulad ng United States, ng Russia, ng China, ayaw nilang mag-member sa ICC. Ayaw nila dyan, ayaw nilang pumirma dyan sa Rome Statute na yan. Bakit ayaw ng US? Bakit ayaw ng ng Russia? Bakit ayaw ng China? May mga galaw kasi sila, mga kababayan, na may kinalaman sa crimes against humanity. Okay? So, alam nila sa sarili nila, dahil may ginagawa silang ganun, maaari silang madali ng ICC. Dahil nga mga kababayan, ganoon. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, halimbawa itong ginagawa ng Russia, itong ginagawa ng Russia sa Ukraine. Umabot na sa punto na ang Russia, mga kabunyog, pinagkukuha yung mga bata sa Ukraine, dinala sa Russia. Bawal na yun. Bawal na yun. Crimes against humanity na yun. Crimes against humanity. Nangingidnap ka na ng mga bata. At pwedeng sabihin na war crimes din yun. So alam ng Russia na posible siya bilang makapangyarihang bansa, marami siyang alam ng mga makapangyarihang bansa na ito na mai-involve sila sa mga gera. Mai-involve sila sa mga panghihimasok sa mga bansa. Halimbawa ang US. Ang US, pumasok yan sa Iraq, pumasok sa Afghanistan, pumasok sa Syria. Ang Russia din, pumasok ng Ukraine. Ang China naman, alam naman natin ang ginagawa ngayon ng China. So, alam nitong mga bansang ito, US, Russia, China, na posibleng sa ginagawa nila na pagpasok sa mga bansa, posible silang makasuhan ng crimes against humanity, war crimes, o kaya genocide. Kaya ang ginawa nila, hindi na sila nag-member dyan sa ICC. Kasi para silang kumuha niya ng martilyong ipupukpok sa ulo nila. Parang lang din yan, mga kababayan. Isang magandang halimbawa na yan, si Digong mismo. Bakit kanyo? Halimbawa, nung time na nagkaroon ng extrajudicial killings, di ba? Nung panahon ng mga Duterte, nung war on drugs, alam nila na yung ginagawa ni Digong Duterte mismo, mga kababayan, di ba? 6 feet below the ground kaagad-agad. Di ba siya mismo nagsabi na, encourage them to fight. Para hindi na sila makaabot pa sa kulungan. Pakakainin mo pa yan Di ba sa madaling sabi, yung kanilang mga ginagawa doon ay, mga kababayan, walang due process. Di ba? Walang due process. Killing talaga. Alam ni Digong Duterte na dahil merong mga nagreklamo sa kanya, talagang mapapanagot siya. So para hindi siya mapanagot, nag-isip sila ng paraan. Kumalas na tayo sa Rome Statute as their member. 'Di ba? Kumalas sila. Agad-agad, mga kababayan. Dahil nga, ang iniisip nila, pag kumalas tayo, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Bawal na akong ikulong. Hindi nila, nung sinabi yon, mga kababayan, hindi nila alam, hindi nila napag-aralan maigi, na kahit pala kumalas ka, kapag naging member ka niyan,
At during the time that we are still a member of Rome Statute, tapos nagkaroon ng mga ganyan, crimes against humanity, genocide, war crimes, mga kababayan, ay meron pa rin tayong obligation. Okay, may obligasyon pa rin tayo. At 15-0 yan. Yung mga Supreme Court Justice pa na mga ipinasok niya o mga appointee ni Digong, yun pa yung mga lumaban sa kanya. Okay? So mali talaga yung decision niya na yon na kumalas tayo. Okay? Pero ang purpose nun ay personal. Personal para hindi po si Digong makasuhan ng ICC at maipakulong. Eh nakalimutan niya lang, meron pa lang Interpol pa. 'Di ba? So yan ang ginawa ng US, saka ng China, saka ng Russia. Kaya nga 'di ba ngayon si Putin ay may warrant of arrest sa US ay sa ICC. Yung isa pang official ng Russia kasama rin sa may warrant of arrest. Oo. Ayaw ng Russia ng ganyan. Ayaw ng China, ng US at saka ng Russia na makakasuhan sila sa ICC dahil sa ginagawa nila. So para hindi sila magkaroon ng problema sa ICC, hindi na lang sila nag-member diyan. Oh. Ngayon, anong naging problema? Eh, di ba aliado ng US ang Israel. So, Ito na. problema rin ang Israel. Kasi na-involve ang Israel sa marami ng mga nabibiktima sa Gaza. Gaza. Totoo, yung mga Muslim extremist, yung mga Islamic extremist, yung mga Hamas, inatake ang Israel noong October 7. Gumanti ang Israel. Kaya lang ang pagganti ng Israel talagang grabe. Grabe na ang mamatay. Parang 70,000 na yata, karamihan mga bata. So, yung si Netanyahu, inimbestigahan ng ICC. Ganon din yung commander ng Hamas. Pareho sila, yung Hamas at saka yung Israel, pareho inimbestigahan ng ICC. Kaya ngayon, si Netanyahu may warrant of arrest na rin sa ICC. Ay syempre, kaalyado ng US ang Israel, si Trump, kaalyado ang Israel, ang ginawa ng US, nag-sanction. Ibig sabihin ng sanction, yung ICC, kasama na yung mga judges nito at mga prosecutors, kung mayroon man silang mga transaction sa US, bawal na yon. Ibig sabihin, hindi sila makakapunta sa US, ang mga judges ng ICC, at saka yung mga prosecutors ng ICC, nakasanksyon sila. Hindi rin sila makakagamit ng mga bangko ng US, hindi sila makakakuha ng visa doon. At yan yung tinatawag na US sanctions. Pero walang kinalaman kay Digong Duterte, ha? Again, mga kababayan, walang kinalaman kay Duterte. Kahit na alay tayo ng US, mga kababayan, ang binabanggit dito, yung sanction na yon ay dahil nga po dyan sa Israel. Okay? Yung mga sinasabi, paliwanag ni Senator Robin Padilla, mga Pilipino, nako, mga kababayan, huwag kayong nagpapaniwala basta-basta. Konting konting ikot-ikot din. Kailangan malikot din yung inyong imahinasyon. Kailangan malikot din, dapat sa kabilang kampo tumitingin din kayo kung ano talaga yung tama. 'Di ba? Ngayon, kung titingnan, parang wala namang parang wala namang problema sa mga judges ng ICC saka mga prosecutor. Sasabihin lang naman nila, hindi naman kami pupunta ng US, wala namang problema 'yan. Kaya lang may kumakalat ngayon na video Yung kanina. ni Judge Luz Carranza. Oo. Kung naaalala ninyo, si Judge Luz Carranza, siya yung presiding judge ng appeals chamber ng ICC. Siya yung nag-preside doon sa pagbaba ng desisyon kay Duterte na denied yung kanyang interim release. Tama. Si Judge Luz Ibanez Carranza. Siya ay Peruvian. Ibig sabihin taga Peru. Ngayon, mayroong video yon si Judge Carranza. Ang video niya, sinasabi niya, medyo nalulungkot kami dito sa sanctions ng US sa amin sa ICC kasi nararamdaman na namin. Yun ang sinasabi ng ni Judge Carranza. Sabi niya, nararamdaman ng ICC ang sanctions ng US Kahit hindi naman sila pumupunta ng US, halimbawa, sabi niya, hindi na daw siya makapag-book sa Uber.
Mm. Yung Western Union daw na ano niya, pundo niya nawala bigla. Oh, Pati yung yung mga pamilya. anak niya raw, pati pala yung sanctions nag-i-extend sa immediate family. Yung anak niya daw na professional, nahihirapan mag-practice ng kanyang profession. So kumbaga, ang kinikwento ni Judge Carranza na nakakalungkot na sila para lang naman sa sangkatauhan ang ginagawa nila. Para naman sa labanan ang crimes against humanity, ang genocide, ang war crimes. Tapos ngayon, parang sila, nagsasakripisyo na sila sa ganyan, pero sila pa ngayon ang tinatamaan nitong mga inconvenience, itong mga sanctions na ito. Mm-mm. Pero sabi ng mga DDS, mga kababayan, nako, prinis na yung bank account ng mga ICC judge. Mga kababayan, magsasarado na ang ICC. Papalayain na ang tatay digong namin. Ulul. Mga tatay digong yung karton. Di ba? Tatay digong yung karton. Kahit na ma-freeze yung mga account na mga yan, ng mga bank accounts na yan, mga kababayan, alalahanin natin ang ICC is international. Okay? Suportado ito ng napakaraming bansa na member ng ICC. So, hindi yan basta-basta mapapasara. Kasi sabi nila, mga kababayan, si Harry Roque, may isang nakita ko ng post niya, paano daw, what if arestuhin yung mga ICC judge ng Russia? Paano, Harry Roque? Paano? Linawin mo kung paano aarestuhin. Aarestuhin sa Netherlands? Aarestuhin sa Peru? Ito mga judges ng ICC? Pinaliwanag ko na kanina, mga kababayan, yung sanction ng tawag dito, yung sanction po ng Russia ay para lang dun yun sa kanila. Okay? Kung uulihin nila itong mga ICC judge, pag nandoon sa loob ng teritoryo nila, doon. Pero hindi nila pwedeng hulihin, mga ka-GPnatics, etong mga ICC judge nang wala sa loob ng kanilang jurisdiction. 'Di ba? Wala 'yon. Hindi mangyayari 'yon. Yung mga iniisip nyo na 'yan. Wala po siyang legal effect internationally. Doon lang sa bansa ng Russia 'yon. If ever na mapadpad. Pero syempre kung ako naman, ICC judge tayo. Syempre, ayaw ng Russia sa atin. Ba't tayo pupunta sa Russia? 'Di ba? Sabi nga rito ICC officials are not literally going to prisons unless they enter Russian territory and are arrested by Russian forces. Very unlikely. 'Di ba? International courts in most countries continue to respect the ICC's independence and jurisdiction. Ito. Sabi rito, mga kababayan, para to make the story short, hindi totoo na may sentence in absentia. Ibig sabihin, pwede silang mag-sentence na wala yung absentia. Absent siya. 'Di ba? Nagets niyo ba? Halimbawa, ito mga ICC na to. 'Di ba? Sentence by absentia. Or sentence in absentia. Sorry, wag by. In absentia. Ibig sabihin, kahit wala itong mga tao na to, kahit hindi sila duman sa proceedings, okay, pwedeng mag-implement or pwedeng maglabas ng court decision ng Russia kahit wala yung mga judges na yon. So, naglabas naman sila. 'Di ba? Sinasabi na aarestuhin ang mga ICC judges kapag pumasok sa kanilang teritoryo. GP, hindi nga yun bakit ganun? Naglabas sila ng decision na hindi naman nila na trial kaya nga may sentence in absentia. Ibig sabihin kahit absent yung mga yun, kahit hindi sila umattend, kahit hindi sila pumunta doon sa Russia, pwede maglabas ng court decision ng Russia. Okay? Pero syempre, bakit ito mga to, dahil naglabas na ng court decision, bakit naman pupunta yung mga ICC judges doon?
Ano, para ipahuli nila yung sarili nila? 'Di ba? Simpleng-simple 'yun. Kaya katangahan yung mga sinasabi ninyo na makukulong na yung mga ICC judges at pag nakulong na 'yon, malaya ni si Tatay Digong nyo. Yung Tatay Digong nyo, karton, mga julol. Asa na si Kain Surrecto? Yan ang kinikwento ni Judge Carranza. Ngayon, Oo. tuwang-tuwa ang mga DDS. Tuwang-tuwa. Pati si Ruben Padilla, tuwang-tuwa. Ang sabi ni Ruben Padilla, parang... Eksakto. Ma'am, sino to? sorry. Likewise din kay Putin, sir. May warrant siya, kaya doon lang siya sa Russia at China pwede. Oh. In absentia. Sabi niya Francis Kumbak Jr. In absentia. Ibig sabihin absent siya. Yung wala yung kanyang physical appearance, 'di ba? Question, Sir GP, kamusta na ang ipakukulong ni Boying last December 15? Nakakasira sa administrasyon yan. Yan ang hindi pagtupad. Someday, mawawala ang lahat ng ang mga may kaso. Isa-isa nang nawawalang parambula. Yan nga eh. Sa totoo lang, dismayado rin ako sa bagay na yan. Diba? Ibig sabihin ni Ruben Padilla, pinaparusahan na ang ICC ng makapangyarihang Diyos dahil sa ginawa kay Duterte. Nakuha niyo mga kabunyog? Mother Tess? Ang pagkakaintindi ni Ruben Padilla, pinaparusahan na ngayon ang ICC, yung mga judges at prosecutors sa ginawa nila kay Duterte. Mga kabunyog. Kaya ano ito, ang nangyari, ano yung koneksyon ng sanctions ng US kay Duterte? Ang layo nun, hindi yun. Mema lang. May masabi lang si Robin Padilla. Para feeling relevant. Diba? Para feeling relevant. May masabi lang. Kasi nga mga kababayan, kailangan niya na mag-ingay. Kaya nga ngayon, nangangako siya na kapag siya naging presidente, 1 million para sa bawat Pilipino. Ulul. Sorry guys, napapadalas yung ulul-ulul ko eh. 'Di ba? Ano lang, hindi naman tayo makapag-PI, hanggang ganun na lang tayo. Kasi napuputol yung ko kapag pinipigilan ko yung sarili ko, sabihin ko ulul yan si Senator Robin Padilla eh. Totoo naman eh, 'di ba mga kababayan, yung 10K nga ni Cayetano, hindi nga naibigay. 2K ni Marcoleta, hindi naibigay. 1 million pa kaya? Ipaniliwanag ko na ng maayos sa inyo kahapon. Kapag namigay ng 1 million kada Pilipino si Senator Robin Padilla, wala ng production. Yung supply and demand, mga kababayan, sigurado, mawawasak. Wala nang supply. Supply sa janitor. 'Di ba? Wala nang gusto magtrabaho. Siyempre, gusto lahat magpahinga niyan. May 1 million ako eh. Totoo naman, Sir GP, lol talaga yan. 'Di ba? Pero ang China, permanent member ng UN, pero hindi sumusunod sa UNCLOS. Ibang usapan naman yan, Francisco Kumbak Jr., 'di ba? Pero totoo yan, sinasabi mo. Kasi yung dito lang sa West Philippine Sea, 'di ba? Hindi nila sinusunod. Sabi niya, si Gabriel bring his bone. Uuwi yun, nakagarapon. Mama, is it Sir Jessie Baroga or ma'am? Sorry. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po muli ang atin pong balita, ang atin pong pagsama-sama, at magkita-kita po muli tayo mamaya, mga ka-GP Natics. Maraming salamat po sa inyong lahat. At medyo nangangatal na ang aking katawan at kailangan ko ng kumain. Diyos ko, mahirap magpapayat. 'Di ba? Mahirap yung sa bagay, kailangan magpa-abs pa tayo. Bye-bye guys sa inyong lahat. Bakit pa mag-work, 'di ba? Si Gabriel. Tama. Bye-bye guys. See ya.